Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Ayusin mo ang pagkakamali mo, huwag mo ipataw sa pobreng inosente. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat Pinirmahan niya yun, so alam niya na domestic helper papasukan niya. Kaya lang siya lumayas, hindi nasunod ang kontrata niya. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Culpo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. Pagod na po ako. Hindi ko na kaya. Yung mga nang-agrebyado, meron ko yung kakampi. Ito pong kilos pronto. Tutulungan namin yung kayo. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Dahil higit sa sumbungan, investigar at isyong kailangang solusyonan. Ang serbisyo publiko ay dapat KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Hoy, magandang hapon po sa inyong lahat. Araw po tayo ngayon po ng Lunes, Monday na naman, February 26, 2018. Live po tayo napapanood po sa PTV4, sa Bitag Multimedia Network Facebook page at sa website po namin bitagmedia.com at sa Radyo Pilipinas 2, 918 kHz. Good afternoon, gentlemen. good afternoon. Alam mo, paring Alex, Tolben, dalawang issue natin. Unahin ko na itong daan-daang tuloy Naku, sa yun. reklamo. Biktima ng kooperatiba na umano'y pinapatakbo ng mga sindikato sa PNP. Well, actually, mga general ang nasa likod nito. Ay, bastos. Ang mga pulis daw, Tolben, paring Alex, kapag nangutang sa kooperatiba, kahit na ilang libong piso lamang, ay kinakaltasan ng aabot sa daan-daang libong piso. Ba? Isang example, umutang ng motor si SPO1, nung PO1 pa siya, 500 months na babayaran yung kooperatiba. Sobra na. Hanggang retirement na yan. Sobra pa. 41 years 41 years na babayaran, Tolben. Kung 20 siya pumasok, 35 years lang. Pag nagpensyon siya, kinakaltasan yung pension niya. Yung isa nga, nangutang ng 5,000 plus washing machine. 6 na taon niya na binabayaran. Aba, may utang pa siya. Ang nakalagay kasi daw doon, babayaran niya ng 240 months. Kakikita mo. Ewan ko. Ang problema, nilapit na rin lang sa finance division nila. Ayaw na kumilos sa finance. Itinuturo yung kooperatiba. O yung kooperatiba naman, sarado. O minsan, kunwari, kanino ka ba nangutang? Ay, doon kay Sir Alex. Ay, nakabakasyon si Sir Alex Santos ngayon. Baba ka may, Kanino ka nangutang? Ay, kay yung ahente po namin, si Sir Ben Tulpo yung ahente. Bakit mo ay, naman? naka-leave si Sir Ben. Ay, naku, sus Mario. Balikan mo next week. Ubos na yung leave ng kumawang pulis. Kaya umuwi na yung pulis sa probinsya. Kaya pala ganun ang ating mga pulis, no? Kaya minsan, nagmumoonlight na lang. Ay, yan na nga. Yung Yung iba, iba, nahuli ni General Abayal, di natutulog. Kasi nag-taxi driver pa yun. Damag. Kasi wala ng sweldo. Naku, kailangan paputukin pala yan. Na nga yan. Mamaya sa PTV News. Ang detalye, mamaya po yan. Gusto ko malaman kung sino nasa likod niyan. Yan. Huwag na natin patagalin pa, imbestigahan at serbisyo publiko, umpisa na ho natin. Naksidenteng glass installer, nagpasaklolo, bayarin sa ospital, lumulobo, ayaw tulungan ng amo. Alamin sa Kilos Pronto. Mga taga Calamba, Laguna, nananawagan na sirang tulay sa kanilang lugar. Kailan kaya maaksyonan? Alamin sa Kilos Pronto. At mga taga Cruz na Ligas, nakahinga na. Maingay at pasaway na junk shop tuluyan ng nagsara. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Dire-diretso na tayo, Tolben, paring Alex, sumbong metro agad tayo, obrerong na disgrasya habang nasa trabaho, milyon na ang ginagastos sa ospital. Ang kumpanya, abay tila ipinagkait ang ayuda. Dumulog po sa Kilos Pronto si Richard Garcela upang matulungan ang kanyang kapatid na si Roy Garcela, isang glass installer na kasalukuyan nakakonfine sa ospital. Kwento ni Richard, November 23, 2017, last year ito, nabagsakan ng plywood si Roy habang siya ay nasa 10th floor ng isang itinatayong kondo sa Salcedo Village, Makati. Dahil dito, nalaglag mula sa 10th floor hanggang 8th floor si Roy. Wala raw siyang suot na safety harness nang mangyari ito.
Inoperahan si Roy matapos magtamo ng internal hemorrhage dahil sa namuong dugo sa kanyang ulo. Nabali rin ang kanyang kanang braso at hita. Ika-22 ng Pebrero, lumabas ang hospital bill ni Roy sa Makati Med. Nako. At umabot lang naman ito sa mahigit 2 milyong piso. Grabe. Pero ang AM Oreta and Company na may-ari ng kumalas na plywood at kanyang kumpanyang Will-Am Aluminum Center ay wala raw ibinigay kahit 5 duling. Ay, nako. Nasaan na kayo, mga amo? Ayan, kasama natin ngayon si Richard Garcel, ang kapatid ni Roy. Roy, good afternoon. Richard, good afternoon. Gandang hapon. Oo. So, iyon ang latest, 2 million. Oo. Pero nag-ano naman sila, may binayad sila doon, di ako kinontak. Magkano? Hindi ko alam, basta binalitaan ako ng kapatid ko. Sige. Nasa linya si Attorney Marvin Aceron, ang legal counsel ng AM Oreta and Company Incorporated. Magandang hapon po, Attorney Aceron. Attorney Aceron, good afternoon. Attorney Aceron. Attorney. Sir? Naputol. Nawala sa linya. Wala sa linya si Attorney. Oo. Ay. May binayad sila, ha? Alam mo kung magkano? Wala pa akong idea kasi wala ako doon. Paano mo nalaman na nagbayad sila? Sabi lang doon sa kapatid ko. Sinabi sa kapatid mo? Yung nagbabantay. Hindi mo nakausap yung ospital na para malaman kung nga ba kasi kung Magkano balance? magkano balance kasi baka naman nangako yung promissory note. Promissory note. Di kaya? Wala. Nakakasalita naman yung kapatid mo? Opo. Yung kumpanya, yung aluminum mismo, walang binigay din? Wala rin. Mismo? Kasama sila nagbigay nung ngayon. Bigay sila. Kailan sila nagbigay? Nung nakaraang linggo po. Nakaraang linggo. Hindi ko pumano kung anong Pero Kulang siguro. kulang pa rin. Hmm. Kulang. Tapos nag-meeting sila, gagawa ng promissory note. Okay. Tapos wala na naman, hindi na sila So, ang problema kasi Tolben, parang Alex, ay ang kawawang pasyente nandoon pa rin. Hindi makalabas. Hindi makalabas. Hindi makalabas, di ba? Dahil may utang. So, parang hostage ngayon yung pasyente. Okay. Yan ang masaklap doon. Kailangan muna maklear yung gastusin doon. kasi may gamutan pa siya eh. Yeah, Okay. tama. Baka dalawang bagay, ano? Hindi naman pwede agad mailabas kung hindi pa okay yung kapatid mo. The other thing, hanggat may magbabayad at hindi naman kayo ang sasagot dyan, dahil parang may promissory note yung dalawang kumpanya na nagsasabing babayaran nila, okay lang yan, hanggat gumaling. Ang mahirap lang dito kapag medyo tinalikuran ang kanilang responsibilidad, may usapan. Kaya sana yung attorney yung magpakita ringing daw. Ringing. Sana narinig siguro si ng Will-Am. Aluminum. Ito, Will-Am Aluminum. Yung tinatawagan. agency niya. Kung nakikinig sana itong Will-Am Aluminum Center na to, di ba? Diyan naman. Ano ba mga address itong kumpanyang ito? Baka mapuntahan natin. Meron po ako doon sa Dito lang sa Metro Manila, no? Ayun, sige. Boss, hindi ka nakausap ni minsan, isang beses man lang ng kasing representante na magkabilang panig na yan, o yung aluminum at saka yung plywood company? nakausap. Anong sinabi sa'yo? Pag nagkakausap-usap, okay na. Maggagawa na ng ano. Pero Sila ibig sabihin, kasi dalawang bagay, yung sa ospital, yung kanilang pananagutan sa ospital, nangako silang sasagutin. Wala po. So, paano mo nangyari? Ibig sabihin, yung ospital naman, hindi ba tinanong mo na, Ako na po yung hinahabol ng ospital. Kasi Kayo? Ikaw pa rin. Kayo ang kasi hinahabol? kapatid ko ako Ikaw ang hinahabol. Hindi, paano? Sino nagsugod sa kanya sa ospital? Kami po. Kayo. Hindi yung kumpanya ang sumugod. Yung Amoreta, yung sasakyan nila. Sasakyan nila. Pero Okay. nung pumasok sa Ako na ospital, nag-asikaso sa loob. ikaw na yung naparehistro, hindi yung AM Oreta. Wala sila. Yun ang malaking problema dyan. Bala ka na Pero siguro. may sinabi bang kumpanya na tutulungan kayo hanggang makaraos itong kapatid mo? Nung bago pa lang, yun ang ano nila sa akin tutulong. Ngayon, nagtuturuan na May sila ngayon. pangako. Ay, Department of Labor. Dole ito. yan. Kasi nangyari ito habang nagda sa trabaho eh. Pero Nahulog, wala ringing pang- lang itong dole, balikan natin siguro. Parang Alex, Tolben, baka maubos ang oras natin. Sandali lang, Noy, ha? Lipat muna tayo sa ibang mga kwento. Yun. Ay, kung kwento mag-uusapan marami, pero pag ito'y karamdaman, ibang usapan. Oo. Pag siyempre pagkaramdaman, abay, teka muna. Ano mang mga bagay na kung saan yung nararamdaman, mahalaga ho talagang meto ho'y magpakonsulta sa dalubhasa doktor. Ngayon, ano man yung nararamdaman ninyo, diabetes man yan, kung ano man yung allergic na yan, at ano man mga sinasabi nating sakit, doktor makapagsabi niyan. Pero isang bagay lang ho, sa atin.
Dito ho kasi, importante malaman ho natin. Tulad dito hong nagkaroon ho ng aksidente. Ayun. By Jesus Mariosep, nagkaroon ng infeksyon sa buto noong 2009. Ilang beses na opera. Pagkatapos bumuka ang sugat. Hindi na makalakad ng maayos. Aroy. Nawala ng trabaho dahil sa karamdaman. Ayon sa doktor, ako'y napasukan ng bakterya, naunang operasyon, sanhi ng aksidente. Napanood sa TV ang King's Herbal 2015, gumamit ng King's kasi. Abay, unti-unti ho, gumanda ang pakiramdam. Nabawasan ng kirot, pamamaga sa paa. Dahil ho sa King's Herbal, bilang supplement, hindi ho gamot. Ito, panoorin yung storya. Bali, na-aksidente ako January 1989. Nagkaroon ng infection ng year 2009. Ang sabi ng doktor, maoperahan man, hindi naman agad-agad gagaling dahil dun sa tinatawag na karamdamang osteomyelitis. 2015 October, nag-try ako na gumamit ng King's Herbal. Unti-unti namang gumanda yung pakiramdam ko. Unti-unting nawala yung pagkatas sa binti ko. Unti-unting ang paglakad ko hindi na nakirot. Tsaka yung pamamaga, nawala. Mas maigi yung pakiramdam ko ngayon magmula nung gumamit ako ng King's Herbal. Pati yung dati kong alta presyon, high blood, unti-unti ring nawawala. Alright, balikan po natin yung glass installer na nahulog. Yung reklamo ni Richard Garcela laban sa Will-An Aluminum Center Incorporated. Nasa linya ng telepono si Jocelyn Baldayo ng HR personnel or manager ng Will-An Aluminum Center. Magandang hapon, Miss Jocelyn. Hello, sir. Opo, good afternoon. Opo. Si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Kilos Pronto po ito kasama si Tolben at Alex Santos, ma'am. Yes, sir. Ma'am, ano ang plano ninyong gawin dito kay Roy Garcela, yung nahulog po ninyo na glass installer? Sir, may meeting ho sana sila ng AM Oreta. Okay. Hindi po daw umattend siya sa meeting nila. Nasa hospital yung tao. Nasa hospital po si Juan, ma'am eh. Hindi makalabas. Hindi makalabas. O si Roy Garcela, ma'am? Ay, hindi po. Yung kapatid po niya, si Richard. Richard. Si Richard. Nung time na yun, bantay ako. Gusto nila, pupuntahin pa ako dito sa Quezon City. Kaya ako sabi ko, baka pwede siya Makati. Ba't ako pang bantay ako sa hospital, wala namang kasama yun. Walang kasama daw, Jocelyn, yung kapatid niya. Ano na lang napag-usapan? Na-inform ba siya, sir, na ganun po yung Ang sabi nila, magsisettle na lang daw uli, pero hanggang ngayon wala pa. Sabi i-reschedule, pero hindi ka pa tinawagan kung kailan. Wala. Dahil sabi, isi-settle. Pero ma'am, yung tumatakbo yung metro, lumalaki na lumalaki yung bill. Kung hindi mailalabas itong si Ginoong Roy Garcela, ma'am. Sir, kasi sabi rin po ng nakausap ko rin kanina yung project in charge doon. Parang kinakausap daw si Richard. Hindi naman daw po siya nakikipag-usap doon sa hospital. Wala pong tumatawag sa amin. Hindi ka ba nakausap ni Mr. Buddy Chang ba yun? Sa medical, sa Makati Med? Ang ano kasi ng Makati Med, promissory na namin habang buhay ko babayaran yan Ma'am Jocelyn, Ben sir. Tulfo,
parang ang dating ho sa inyo, wala hong, kumbaga, parang tinuturo nyo pa ang sisi doon sa kapatid ng biktima. Hindi ho ba, kayo ho'y pinagtatrabahuan itong, ito yung biktima, nakaratay sa ospital, si Roy. Ano ho, ang tanong lang ho namin, dahil nandyan ho kayo, sa kumpanya na yan, HR kayo, Human Resources, tao ho itong nakaratay sa ospital. Ikaw, HR, anong ginagawa mo at anong kinakailangang mapaabot sa kapatid nitong lumalapit ho sa amin, ito nandito ngayon, para maibsan ang kanilang pangamba na baka hindi makalabas sa ospital o babayaran nyo ba o papabayaan nyo? Ano ba talaga? Hindi kasi sir, pinag-uusapan pa ho yan. Kaya nga, pag-uusapan nyo nga, alam ko pag-uusapan ninyo kung anong parte ninyo at yung dun sa kabila. Pareho ho kayo may pananagutan dahil at nagtrabaho ho ito na disgrasya eh. Wala hong gamit na harness o safety. Wag ho kayong kayo ho, importante, kung talagang lihiti mong HR ka, naintindihan mo kung isang tao nilagay mo sa panganib. Entiende? Nahulog to, na aksidente, walang harness na hanggang sa bumagsak doon from 8th floor dahil wala ho siyang anumang bagay na gamit habang nagtatrasate sa inyo. Ikaw, HR, alam mo ang batas ng labor. Alam mo kung nilalagay mo sa panganib ang isang individual tulad nito. Gusto ko lang marinig sa iyo, wag mo ituro kung kani-kanino. Ano ang paninindigan ninyo? Ano gagawin nyo? Sir, kasi tutulong naman po kami. Ayun! Okay, sandali. Iba yung pangako, iba yung ginagawa. Yung tulong na yan, magkano kaya ang matutulong ninyo? Yan ba'y sapat para makalabas sa ospital o baka naman kapiranggot na tulong lang para may masabing natulong? Yun hong gusto naming malaman. Siyempre, ang pinaka-ano po dyan, sir, siguro, yung naka-aksidente sa kanya. Ay, sige. Dalawang kumpanya kayo. Makipag-ugnayan ka't alamin mo para maintindihan kung magkano ang ito'y sa inyo at doon sa kabila para nang sa ganun, medyo at least maging malinaw man lang. Entiende? Apa. Ayun lang, dapat ganun ang gawin mo. Huwag ka magdahilan sir, nakikipag-coordinate naman din po. Alright, ang coordination mo kasi, pag tatawag kami sa inyo, may update na kayo, huwag mo nang pagtrabahuin to nagbabantay na kapatid sa ospital. Maintindihan mo, kung may nakaratay na kapatid doon sa ospital, babantayan yon. Kayo, isang tawag lang eh. Kumpanya kayong pareho eh. Mga employer kayo. Yun ang punto natin. Siguro magagawa mo niyan kung sakaling alamin mo magkano sa inyo, magkano sa kabila, kung may balanse man, importante manalalaman itong pobreng biktima. Ngayon, parang baling-bali wala eh. 2 milyon ang inaabot na. Magkano babayaran nyo? Ilang porsyento? 60%? 40%? Para na sa ganun, meron na silang figure para makapaghanda o di naman kaya, para pumasok na ang dollar rito kung wala kayong pakialam. Entiende? Jesus Mario, Ay, pangalan nito babae ito. Sandali lang, Jocelyn, sandali lang, ha? Alright. Nasa linya ng telepono si Undersecretary Dominador Sai ng Department of Labor. Sir, magandang hapon. Hello, magandang hapon po sa inyo dyan. Sir, narinig nyo naman siguro yung usapan ni Tolben at saka yung HR ng Will&, Aluminum. Dahil isang empleyado nila na glass installer nahulog, isinugod sa ospital, pero 2 million na yung bill. Mukhang nagtuturuan itong dalawang kumpanya, yung agency niya na Will&, Aluminum at saka yung contractor ng condominium na si AM Oreta, mukhang wala hong sumasagot do sa hospitalization. Paano ba ito, Yusek? Alam mo, ang una is may moral obligation dapat ang employer dyan. So, in case of accident, hindi niya pwedeng sabihin na narinig ko kasi kanina, sabi natulungan na. Kung natulungan na hanggang matapos yan, yung moral obligation kasi yan. Pangalawa, pinag-uusapan natin ng isang contracting arrangement dito. 3 ang involved, yung contractor, yung principal, at saka empleyado. In that case, tama ka. Kanina, sinabi po, silang dalawa dapat ang managot. May solidary obligation sila sa na-aksidente na yan. Lalo't-lalo na work-related ng aksidente. Ang pagkaalam ko, sa trabaho siya na aksidente, hindi ko ba? Nahulugan po ng plywood. Silang dalawa. Huwag na silang magpatupik kung magkano kanilang sasagutin. Pag-usap na lang silang dalawa, mailabas at patulungan ang empleyadong na aksidente. At kung ayaw, sir? Kung ayaw, anong option? Anong option? Yan ang magandang tanong.
kung pwede kaming makialam dyan. Kung gusto nilang makialam ang Department of Labor. Pero, ang sinasabi ko, gawin na nila na hindi nakikilat at hindi nakikialam ang gobyerno. Jocelyn Baldayon, narinig mo, ma'am? Apo, sir. Oo. Gusto mo makialam pa si Yusek Sai o si Secretary Bebot Bello o hindi na? Kaya nyo na ng AM Oreta ito? Sir, pag-uusapan na lang muna namin, sir. Pag-usapan ninyo kung paano solusyonan ang problema, hindi nag-uusap kayo kyaw-kyaw. Tulad ng ginagawa mo, puro lip service. Ganito lang ang gawin mo, nakikinig pa rin si Yusek Sai. At this point, kayo'y nalalagay sa sentro ng kontrobersiya. Nakatingin sa inyo ngayon, taong bayan at ang pamilya nito. Kami rin sa Kilos Pronto, may gagawin kayo sa ayon nyo sa gusto. Moral obligation ninyo yan. Alright? Parang wala pa kayo. Ay, 2017 pa nang aksidente. November pa. Sa tagal ng panahon, anong ginagawa nyo? Magaling na yung pasyente. Hindi na makalabas, hindi na kabayad. Anyway, ganito lang, para medyo kasi para ganahan ang Will and Aluminum at saka itong AM Oreta para mabilis-bilis. Yusek Sai, papuntahin namin itong kapatid, sir, para makapagharap ng reklamo dyan sa inyo. Yeah, pwede namang anytime papuntahin. Pero ang idadagdag ko sa sinabi ko kanina, sabihin ko dyan sa Wing-An. Kung aantayin nila ang Department of Labor na makialam, in this case, kung may complaint, baka marami pa kaming madiscover. Tama. Magaling pa naman sumilip kasi. Baka hindi lang 2 milyon ang liability. Sa ibang empleyado pa at sa ibang kukulang. Patay. Ay, Jocelyn, sige na, kilos ka agad, alright? Okay, sige po. Sige, alright. Boss, ganito rin, para sigurado sa Yusek. Sasamahan ka namin kay Yusek, para hindi na magpatumpik-tumpik ito. Sige po. Bukas na bukas yan, sige. Jocelyn, no? Parang hindi HR manager. Hindi ko siguro yan, baka sa front desk na i-promote dahil sobrang tagal na. Taga-timpla ng kape. Taga-tanggap. Jocelyn, nandiyan ka pa ba? Wala na. Wala na, Taga-tanggap ng tawag. Wala. Sir, nag-resign ng HR manager. Ikaw na lang, Jocelyn. Alam mo yun si Jocelyn, ang style niyan, para nakikinita ako. Lagi may hawak ng cotton buds, nagtututuli. Tapos yung tututpik-tutpik sa harap ng Hindi pa lalaki yun. Babae ito eh, di ba ka lipstick na lipstick? Yes. Parang ganyan. Nahulog si Roy Garcela. Sandali lang ha. Ganyan. Anyway, magbabalik pa po ang Kilos Pronto. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Dito tayo sa Sumbong Promdi. Isang tulay ho sa Calamba, Laguna. Abay, pinondohan daw pero hindi naman tinapos. At mapakinabangan po ng ating po mga residente dyan. Panoorin natin. Isang reklamo ang ipinadala ng isang concerned citizen sa Bitag Multimedia Network Facebook page tungkol sa isinasagawang tulay na iniwang nakatenga. Agosto 2017 nang simulaan ang pagpapagawa ng naturang tulay. Ayon sa mga residente ng lugar, ang tulay ang nagsisilbing daan para makarating sa iba't ibang barangay pero dahil iniwang nakatiwangwang, hindi tuloy ito magamit ng mga motorista. Sanhin na rin ito na matinding trapiko. Halos 6 na buwan nang nakatiwangwang ang tulay. Kung tutusin, ay maikli lamang ito para hindi matapos agad. Sigaw ng mga kakipi natin dyan sa Calamba, Laguna para sa mga opisyales na nagtutulog-tulugan sa pansitan. Aksyonan nyo na ito, ora mismo! Nako, sa Calamba, Laguna pala ho yan. Sana ho, matapos ho yung proyekto na yan. Sino bang mayor dyan sa Calamba, Laguna? DPWH pala ho yan. So siguro, tawagan ho natin ng pansin ang sekretary ho ng DPWH. Secretary, baka pwede ho natin bisitahin po yan. Matagal na pala ho yan. Ang problema yan, district engineer, baka hindi niya
tinatapos yan. Yeah. Pero may pondo yan. Pag inumpisa na gano'n. Tawagin si yung kaibigan natin, si Yusek Sugilon. Siya yung in charge pala ng Luzon. Yun. Anything, any city, town sa Luzon, sa hawak ni Pero Yusek Sugilon. ang anumang isang syudad o probinsya o munisipyo, kapag kayo may lokal na pamahalaan, trabaho ng isang lokal na pamahalaan, siguraduhin na yung mga proyektong nasyonal, nare-report sa nasyonal at nakakaabot sa lokal. Para nang sa ganon, napapabilis yung trabaho. Ito, tanungin natin, paring Ben, kay Jeffrey Rodriguez, siya po ang hepe ng Public Information Office ng Calamba City Hall. Ginoong Rodriguez, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Ben, at inyong mga taga-pakinig. Alex. Opo, kasama ko rin po si Alex Santos at si Erwin Tulpo. Si Ben Tulpo po, kasama rin po namin. Si Alex po ako. Opo. Okay. Opo, Sir Jeffrey, baka pwede ho niyo ibulong kay Mayor itong tulay ho dyan sa may area ho ng Barangay Sirang Lupa. Baka gusto niyong ayusin na po yung dyan, tulay, sir. Mapaabot din sa nasyonal. Actually po, yung tulay na yan na inyong binabanggit, sa kasalukuyan po ay ongoing na po yung construction. Okay. Pero, to give you feedback, sir, kasi siyempre, yung ating pong mga constituent, meron kami din na nabanggit, may mga natanggap din ho kami na reklamo na hindi po ginagawa. So, may mga kadahilanan po tayo na encounter, sir. Kaya po napatigil yung pong ating project na yan. so may legal problem. Opo, may mga na-encounter po tayong problema. Kasi po, sa dami po ng ating proyekto dito sa aming lungsod, napasabay po yung road repair, may widening po and repair ng main road ng Mahada and Sirang Lupa area. So, to prioritize po yung dalawang areang yon, so nag-request po ang ating City Engineering Office to suspend po yung construction ng Sirang Lupa Bridge para to give way at prioritize po yung main road. Okay. Ganito, Sir Jeffrey, putulin na ho kita. Kailan ba ho itutuloy ho yan? At ano po bang timetable ho niyo? Kailan matatapos ho yan? Actually, sir, ongoing na po yan. Ongoing? Ang timetable po niyan ay matatapos po at makakakomply naman po yung ating contractor by April po. So, April this year. Beyond schedule pa rin naman po sila. April this year, sir, matatapos na. April this year po, schedule. Okay. Ayun, at least marinig ho. Marinig ng ating mga kababayan dyan po sa Calamba City, sir. Hindi yung sila po'y bulag sa mga proyekto ninyo dyan. Hindi nila alam kung anong dahilan. Jeff, yes po. Jeff, maganda yan na sinasabi mo kasi yung iba umaasa dito ngayon, babantay sila. Jeff, siguro maganda rin pag mga proyekto ng nasyonal, kinakala nakakaabot agad sa inyo, kung sakaling medyo natutulog sa pansita yung nasyonal, paabot nyo lang ho sa mga programang kapareho sa amin para nang sa ganun mapakilos pronto ho natin. Pero dito may dahilan kayo, no? Salamat po, Sir Tulpo. Sir Alex. Opo. Thank you. Walang anuman. Ako naman ay nagpapasalamat din po sa inyong mga programa dahil marami na rin po tayong na-resolve sa tulong po ninyo sa concern ng ating mga constituent at kami naman po dito po sa ating pamahalaang panlunsod ay bukas po sa anumang mga sumbong at atin naman pong kagalang-galang na Mayor Timmy ay uma-action po agad sa hinaing ng ating mga kababayan. Proyekto na ito po sa inyong programa. Mr. Rodriguez, ito bang kalsada na ito, itong proyekto na ito city kuan lang ito o municipal project o DPWH? Ito po ay city government project po. Government ng ating pamahalaang. Sige po, wala talagang pakialam. Sir Jeffrey, sana po by April 2018 po, tapos na ho yan. Magagamit na ho ng ating mga kababayan. Umasa po kayo at yan po ay priority project at marami lang po na yung pagkinabangan na ating pamamayan. Kung babagal-bagal ho yung kontraktor, isumbong nyo po sa Kilos Pronto. Kami yung pupukpuk sa kanila ho. Yan. Ito. Sige po. Maraming salamat po, Sir Alex. Opo. Si Sir Ben, pati si Sir Erwin, nandito kasama. Huwag ka na magsalita, Ben. Sinabi ng Alex. Thank you, Sir Jeffrey. Salamat. Okay. Ayun. Ito, museo ho ng mga world-class na alak. Na naging bahagi po ng kasaysayan po ng bawat Pilipino. Isa na ngayong bago at kakaibang atraksyon po na pwede po ninyong puntahan sa Intramuros. Bisitahin natin.
Ladies and gentlemen, the Distilleria Limtuaco Museum is now open. Bukas na ang first ever wine and spirit museum sa bansa. Ang Distilleria Limtuaco Museum na matatagpuan sa Intramuros. Established in 1852, Distilleria Limtuaco is considered as the oldest family-owned distillery in the Philippines. Malaki na rin ang naibahagi nito sa Filipino pop culture sa loob ng 165 years. From the Syuktong herbal wine to the iconic red bikini of White Castle whiskey. At sa pagbubukas ng museum, naisama nilang ibahagi ang 5 henerasyon ng master blending tradition. My late father, 4th generation master blender, Julius Linter, was the one who envisioned this museum. He wanted to go beyond, the oral history and wanted to make it more lasting, and more professional, and so that we could accurately preserve and convey our families and our company's history, as well as honor and pay tribute to the many generations of leadership who they worked, they devoted their lives to the company. And it's literally blood, sweat, and tears. Makikita sa loob ng museum ang mga memorabilia tulad ng wine bottles, barrels, at machines dating back to the 19th century. Nakadisplay din ang mga lumang kagamitan ng mga unang nangasiwa sa brewery, kabilang ang mga larawan at alaala ng founder nito na si Bonifacio Limtuaco. With its deep history, naniniwala ang Intramuros Administration na isang worthwhile destination ang Distilleria Limtuaco Museum. The opening of the museum is a decision whose time has come as we create a new chapter in the history of Intramuros as an inclusive, resilient, creative, and dynamic urban heritage district in the heart of the city of Manila. Positibo naman ang Department of Tourism o DOT na mawiwili ang mga turista sa Maynila. Ngayong may bago na at kakaibang atraksyon na sa Intramuros. With a lot of Filipinos also being wine and spirit conscious, I'm most certain the museum will bring big hit and greatly contribute to Manila's exciting local tourism landings. Catch a glimpse of the past, visit Distilleria Limtuaco Museum at Intramuros, and have a taste of true perfection. Ang sakit ng ulo mo, yung mga paa mo, hindi ka makalakad. Kaya sabi ko, napakahirap ang may sakit na diabetic. Nilalagnat ako, sumusuka, nahihirapan akong umihi. Yung pala may epekto na rin sa kidney ko. Hindi ako dumudumi ng maayos. Nung uminom ako ng King Herbal, para sa akin, doon ako umayos ang pangangatawan. Ang lahat ng naramdaman ko, nawala. Malaki ang pagbabago sa akin. Parang lumigsi talaga ako. Ngayon, bumaba na rin ang blood sugar ko. Simula nang gumamit ako ng King Herbal. O ngayon okay naman. Nagkaroon ako ng pag-asa. Babalik po ang Kilos Pronto, Sumbong Metro ulit tayo. Nag-loan sa bangko para sa kondo, hindi na aprubahan.
Kaya naman, perang ibinayad sa land developer, gusto na lang i-refund. April 2017, ang bumili ng condominium unit ang magkapatid na Gemaline Lim at Analiza Lim Perez sa CDC Holdings Incorporated. Nagbayad ng halagang humigit kumulang ₱250,000. August 2017, kinanselan nila ang transaksyon sa CDC Holdings Incorporated at humingi na lang ng refund dahil hindi na-grant ang loan nila sa bangko. Pero ayon sa land developer, tanging ₱258,000 na lang daw ang maibabalik sa kanila. Lahati. Kasama natin sa studio si Analiza Lim Perez. Magandang hapon, Miss Analiza. Magandang hapon po. Ano mo nakalagay sa kontrata? May kontrata ho yan eh. Sinasabi na kung hindi matuloy ang inyong loan, itong portion na lang ang ibibigay sa inyo. Ano nakalagay doon? Sabi po, pinabasa po namin sa attorney. Sabi po ng attorney, makukuha daw namin yun ng buo. So, nung nakipag-meet naman kami sa staff na ng CDC. 20% na lang daw ang makukuha namin. So, ayaw pumayag ng sister ko. Oo. Ang dahilan is, hindi nyo totoo dahil hindi kayo na-aprobahan sa bangko. Na-aprobahan po kami, pero yung pong hinihingi nila, hindi po namin maibigay na marriage contract ng kapatid ko. Yun ang hinihingi nila. Mayroon naman po siyang marriage contract, kaso lang po, dito po sa Pilipinas, kasal po siya before. Wala po tayong divorce sa Pilipinas. May another na asawa na po siya ngayon. Beside the point ho. Ibig sabihin, so, yung papeles na nagkakaproblema. Opo. Ayan. Tapos sabi ng lawyer ninyo, dapat 100%. Babalik. Opo. Matatanong natin niya siguro, direct. HUDC. HLURB. Oo. Yun ang magsasabi dyan kung ano ba talaga ang siste. Kasi may mga kwan dyan, Tolben, may mga kasunduan dyan, kung ilang porsyento. Yes. So, binigyan ka ba ng special power of attorney ng kapatid mo? Opo. Alright. May special power of attorney. Opo. Pero yung kontrata na pinirmahan, ano ba nang nakasaad doon? Ano po yun nga po na hindi ko In na rin case of refund, in case na hindi. Kasi meron yan nakasaad, may clause doon eh. May clause na pag hindi ninyo ito nuloy, ganito ibibigay na kalahati o full refund kung kami may kasalanan, may mga ganun human. Yun nga po, 20% lang daw po. Nakalagay doon sa kontrata? Opo, ang makuha namin sa pera namin. Pero nung Tuesday po, pumunta po ako sa Makati, sa office nila. Sinabi po nila yung 258 hindi namin makukuha. Yun yung pong down payment namin. Okay. Magkano ba total ang binigay nyo na sa kanila? 454,000. Kasama na po yung utilities, miscellaneous, at association. Dahil akala po namin na po kami, makakalipat. Sige ma'am, balikan natin yan, Tolben. Parang Alex, habang tinatawagan natin itong HLURB. Samantala, Tolben. Well, karamdaman. Ako, Mariosep, kanina lang, usap-usapan natin karamdaman sa isang kaibigan natin. Pag ang isang tao may karamdaman, kahit na kung ano man masalimuot na relasyon meron, nagkakapatawaran eh. Pero yung mga bagay na kapareho itong ating sasabihin, naiiba. Kung minsan, pag sinabi ng doktor na may ganitong karamdaman ka, umuwi ho ito Pilipinas para lang patingin. Kung talagang ito'y with full certainty na siyang may cancer. Dito ho, napatunayan niya ho na pagpunta sa Pilipinas, dalubhasa rin kasi siya, dentista rin kasi siya, nalaman hindi. Alam niyo ba nagtawid dito? King's Herbal. Panoorin. Before 2010, na-diagnose ka sa Toronto. And basically, nasabi mo sa amin to 2 years back. So it's like a revisit sa'yo. You were diagnosed with multiple myeloma. So it's a form of cancer? Yes. Nung bumalik ka sa Pilipinas, and this is where nagpa-doktor ka ulit. Yes, naghanap ulit ako dito ng hematologist. Anong findings ng hematologist sa Pilipinas? Yun din, kinuna niya ako ng bone marrow. Hindi naman siya makapag-conclude na ganun nga kasi mahirap eh. So inconclusive? Yeah, mahirap. May friend nga ako nagsabi through Bita, why don't you try the Herbal King? Kasi may lupus.
King's Herbal, I mean, kasi may lupus yung kapatid niya eh. You're a dentist and a doctor, and all of a sudden, nasabihan ka na may King's Herbal na panood lang sa TV show namin and pinasubok sa'yo. Is it a point of desperation na desperado ka na, parang walang katiyakan? So when a person is desperate, it seems a little hopeless, you will try anything. Yes. Anong effect sa inyo? Malusog ako. Pero paano pag hindi ka nakainom? Anong pakiramdam mo? Yun nga, nagwiwik ako. Humihina ako. Hindi kaya placebo effect? Tanong kong simple sa isang mamamahayag, investigator in the media, could it be placebo effect? No, it's not for me. Don't you think there's any anomaly? Supplements supposed to be added vitamins lang. Pero dito parang becomes more like a medicine na hindi naman dapat ginagamit ang isang supplement. Pag hindi mo nainom to, naiisip mo na baka bumalik ulit. Hindi ko naiisip na baka bumalik, kundi nararamdaman ko na nanghihina ako pag wala Kung siya. ano yung naramdaman mo noong 2010, kaya multiple myeloma. Nanghihina ako siya pag wala eh. So, para sa akin, simple, it's parang gamot ko siya. Ang hemoglobin ko is okay. Kaya tuwan-tuwa yung hematologist ko, ay, Bessie, salamat. Anemia lang yun sa'yo. Sinabi mo ba sa kanya na gumagamit ka ng King's Herbal? Anong sinabi niya? Okay, continue. It helps eh. Sinabi niya? Yes, continue. Because it helps. Alam mo, it's really amazing. Supplement, pero because supplement-wise is just only a supplement, di ba? Parang nag-ano lang siya, nagsusupplement. How can you say that in Tagalog? Parang umaalalay lang, di ba? Karagdagan lang. Oo. Ito hindi eh. Parang nagde-depend na ako. Tuwing umalis ako ng bansa, hindi pwedeng wala siya. Naging kabahagi na sa buhay? Kabahagi ko na talaga sa buhay. Hindi ko siya pwedeng walain. Kasi nga, pag nawala, hindi ko alam, baka mamaya matumba ako. Kasi nangyari noon, natumba na ako. Ito, since na ginamit ko, since 2010. Ang ganda ng pakiramdam ko, ang health ko talaga maayos. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Mga residente nireklamo ho ang nakabubulahaw pong ingay mula po sa isang junk shop dito po sa lungsod ng Quezon. Ang nakaririnding reklamo, pinatahimik na ho. Kilos Pronto, panoorin po natin. Hindi namin napapansin, puro junk na pala yung bubong namin. Maingay, pag nagkakamada. Kasi ang kamada nila dito sa daan, Iisang sumbong ng mga residenteng nakapanayam ng Kilos Pronto sa Barangay Cruz Naligas, Manansala Street, Quezon City. Nitong ika-14 ng Pebrero, lakas loob na lumapit sa Kilos Pronto si Elmer Abuhela, isa sa mga residente ng Barangay Cruz Naligas, upang formal na ireklamo ang perwisyong dulot ng nasabing junk shop. Ingay mula po sa junk shop, minsan na pong napatigil, pero lumipas lamang pong ilang buwan. Balik operasyon, balik ingay na naman pong loko-loko tong negosyanteng ito. Nakipag-ugnayan ng Kilos Pronto sa Business Permit and Licensing Office o BPLO ng lungsod ng Quezon. Nandito sa linya rin po si Sir Gary Domingo, ang Chief ng Business Permit and Licensing Office po ng QC. Good afternoon, Alex. Nung nakarang taon, merong inireklamo sa atin dyan, isinarado natin. Tinanggal natin yung mga obstruction. Hindi ko lang alam kung iyan ulit yun. Pero kung iyan ulit yun, i-re-implement lang namin. Tapos magpapasama na tayo ng pulis para mapadampot natin kung sakaling talagang dinidefy yung ating order. Kinabukasan, katuwang ang BPLO ng Quezon City. Agad kumilos at nagsagawa ng inspeksyon sa inirereklamong junk shop. Pagdating sa loob, agad kaming sinalubong na may-aring si Angie Pasamonte.
Sir, yung January 26, kinomply ko na po yung mga requirements, sir. Kaya yun, bago ako, para meron akong attachment na dadalhin ko sa office. Sana po maintindihan nyo yung nakakayak naman. Sir, parang, yung kahihiyan ko rin, kahihiyan din namin dapat. Ito, nanginginig na po ako sa pasensya na, sir. Kasi nakakayak. Nakakayak po naman. Relax. Ano po yung reputasyon namin? Pero hindi nakalusot ang mga paliwanag at pagmamakaawa ng may-ari sa BPLO. Ang desisyon mo wala sa amin. Sundin lang po muna namin yung order. Kung gusto nyo, pumunta na agad kayo sa opisina. I-appealan nyo yung kaso. Pakita nyo yung mga dokumento. Personal ho kay Mr. Gary Domingo. Walang nagawa si Angie Pasamonte kundi pumirma sa cease and desist closure order. In-implement namin itong closure dito sa junk shop na dito sa may Cruz Naligas dahil sa mga complaint ng mga kapitbahay na maiingay, madumi. We are only following order to implement the closure. Hindi taliwas ang kilos pronto sa anumang klase ng negosyo. Basta sumusunod lamang sa batas at hindi nakakaperwisyo. Mga ka-KP, isa na namang mission accomplished! Alam mo, Tolben, parang Alex, yung problema ni Ma'am kanina, yung tungkol sa ayos sa ibalik yung kabuong bayad. Ma'am Annalisa, samahan ho namin kayo bukas, isang staff namin, At doon po, dalhin nyo lahat ng papeles ninyo, sila makikipag-usap sa CDC, Dahil sila yung tamang opisina, ahensya, na magsasabi na isoli nyo ito o kalahati lang ibigay nyo, sila po ang magsasabi. Opo. Sige po, bukas po, pasamahan namin kayo. Ay, salamat po. Sige po. Okay. Susunod na po ang Ben Tulfo Unfiltered. Kaya higit sa sumbungan, investigahan at issue, kailangan po nating solusyonan. Ang serbisyo publiko dapat kilos pronto.